Everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia. over... Thank you, Lord. In the book of Philippians chapter 2, from verse 6 to 11, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him a form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found as passion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even at the death of the cross. Wherefore God hath highly exalted him, and given him the name that is above every name, that in the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Heavenly Father, we enter your presence with the hearts of gratitude and praise. We thank you for the certainty of your guiding hand in our lives, and for the assurance of your watchful care, particularly as we stand in your mighty presence this morning. We thank you for this great privilege to study thy word, and we acknowledge your Holy Spirit as our great teacher this morning. Thank you, Lord, for thy promise. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is healing, there is blessing, there is miracle. At maging sa iyong lingkod, Panginoon, help me to preach the word, not with the enticing words of man's wisdom, but through the demonstration of your Spirit and of your power. Maraming salamat, Panginoon. Marapat lamang na ibalik sa iyo lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' mighty and conquering name. This we pray. And everybody say, Amen, amen, and amen. Praise God. Please be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng narito, maging sa nanonood po sa ating live stream. And before we proceed to our topic this morning, please allow me to welcome sa mga first-timers and visitor this morning. Meron po tayong mga bisita from London, si Sir at si Ma'am. Good morning, Sir. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our theme this month is a call to absolute obedience. In the book of Philippians chapter 2, from verse 6 to 11. Ang ating topic po na pagsasaluhan ay aking pinamagatang, Let this mind be in you. Ang pinaka-keyword po from verse 1 up to verse 11 ng Philippians ay yung nakalagay sa verse 5. Basahin ko lang po yung verse 5. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Kasi po hindi madali yung absolute obedience. Naalala ko po, nasabi po ni Senator Joel Villanueva
99% obedience is disobedience. 99% obedience is disobedience. Why? Kasi meron pang 1%. Kasi ang nire-required ay absolute obedience. At pag pinag-usapan ng salitang obedience, obedience is not optional. Obedience is indispensable. Indispensable. Kaya, para maitawid po natin yung ating theme, Revival, a Call to Absolute Obedience, sa aking pong introduction, loving God passionately produces absolute obedience. Even Jesus, the King of Kings, personified complete, unconditional obedience to the Father, that He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross, just to accomplish the purpose of saving humanity. And our total obedience to the Lord stems from having a consecrated life and a passionate love for God, which enable us to willingly do anything for Him. Let us keep in mind that revival can only happen if our lives are aligned with how God wants us to live our lives. Kaya po yung absolute obedience, meron pong malaking kinalaman. Yung ating theme nung month of January, yung consecrated life. At yung ating theme nung month of February, yung tinatawag na passionate love. Para magkaroon po ng katuparan, yung tinatawag na absolute obedience. Ako po ay naniniwala na tayo po bilang mga mananampalataya still naroon sa process, sa absolute obedience. Amen po ba? Ako, inaamin ko, wala pa ako sa level nun. Absolute. Kasi pag sinabing absolute, 100% in every aspect of your lives. Pero naroon tayo sa process. Kaya nga ang pinaka-keyword ay yung right mind. Yung tamang kaisipan. At yun ang ating pag-uusapan po. Yung tinatawag na let this mind be in you. Una po, yung tinatawag na the mind of Christ. Kasi ito yung binabanggit sa verse 5. Nang sabi doon, have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus. Kaya pag tignan natin yung the mind of Christ. Mapapansin po natin from verse 5 up to verse 8, pinakita po kung ano yung kaisipan ng Panginoon. Ang sabi po doon, letter A, choose to be born as a man. Pinili ng Panginoon na siya po ay isilang bilang tao. Di ba ang sabi ng verse 6, who being in the form of God, siya po na bagamat kapantay ng Diyos, iniwan niya ang kanyang kalagayan bilang Diyos at siya ay nagkatawang tao. Napakaganda ng sinabi ni C.S. Lewis. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayong mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Kasi ang sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave a power to become the sons or children of God. Kaya ito yung kaisipan ng Panginoon, choose to be born as a man. Kasi kung ang Panginoong Jesus ay hindi nagkatawang tao,
wala po tayong salvation. Walang katubusan. Kaya mas pinili ng Panginoon na magkatawang tao. At nung siya'y nagkatawang tao, choose the position of the slave. Sabi ng verse 7, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Pinili niya na maging tao, at sa kalagayan bilang tao, pinili niya ang pinakamababang kalagayan, ang maging servant. Meron dalawang klase daw ng servant, yung aliping namamahay at aliping sa gigilid. Ang pinili ng Panginoon, yung aliping sa gigilid. Ang ibig sabihin ng aliping sa gigilid, alipin ng lahat. At yun ang pinili ng Panginoon. Choose the position of the slave. Siya na nasa napakataas na kalagayan. Pinili niya ang pinakamababang kalagayan. Siguro po kung tayo'y binigyan ng pagkakataon na mamili ng pamilyang pagsisilangan, siguro pipiliin natin yung mga multimillionaire. Ako kung binigyan ng pagkakataon, pipiliin kong isilang sa pamilya nila Henry C., sa pamilya nila Gokong Wei, sa pamilya nila Lucio Tan. Subalit wala po tayong ganong pagpili. Pero ang Panginoon, ang pinili niya ay isa napakababang kalagayan. Napakababa. Pangatlo, choose to become obedient even to death. Mas pinili niya na sumunod maging sa kamatayan. Kaya nga absolute yung kanyang pagsunod. Kasi kahit nakamatayan na ang kapalit, willing siya na mag-sacrifice. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Ang Panginoon ay nabuhay sa mundo sa loob ng 33 years. At sa 33 taon na yun, ang purpose ng kanyang pagsilang ay mamatay sa krus. Wala po tayong ganong layunin. Hindi tayo isinilang sa mundo. Isang araw ay mamatay sa isang nakakahiyang kamatayan. Isinilang tayo sa mundo na binigyan tayo ng kalayaan upang maranasan anumang pangarap natin sa buhay. Pero ang Panginoon, sorry to say, isinilang siya sa iisang layunin, to die at the cross. Ito yung kanyang kaisipan. Sino ang magkakaroon ng ganitong uri ng kaisipan? Ang tao, lahat, majority, naghahanap ng comfort. Pero siya, iniwan niya lahat ng comfort na meron siya. Pinaglilingkuran ng mga anghel. Nagkatawang tao. Naglingkod sa tao. At pagkalipas ng ilang taon, ang sigaw ng mga pinaglingkuran niya, mga pinagaling niya, mga pinakain niya, mga ginawa niya ng himala. Crucify Him.
ipako siya sa krus. The mind of Christ. Kaya hindi magkakaroon ng absolute obedience kapag hindi totally yung kaisipan ni Kristo ang siyang ating naging kaisipan. Kasi tayo po bilang tao, hindi maiwasan, masyado nating mahal ang ating mga sarili. Sobrang ating pagmamahal. Kaya tingnan nyo, sa pangalawang utos, ang ginamit ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi alam ng Diyos na tayo bilang tao, mahal na mahal natin ang ating sarili. Sino po sa inyo na hindi nyo mahal ang inyong sarili? Wala. Lahat tayo, mahal natin ang ating sarili. Kaya ito yung ginamit ng Panginoon, na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi alam ng Diyos, mahal na mahal natin ang ating sarili. Hindi natin ito sasaktan. Ayaw natin itong masaktan. At dahil doon, huwag din natin sasaktan ang ating kapwa. The mind of Christ. Choose to be born as a man. Choose the position of the slave. Choose to become obedient even to death. Ang pangalawa po, the mind of God. Ang sabi po doon sa verse 9 to 11, yung salitang, therefore, after na ginawa ng Panginoon ang lahat ng iyon, ang sabi ng verse 9, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. Number one, God elevated Him greatly. Siya po ay itinaas ng Panginoon sa isang mataas na kalagayan. Sa isang napakataas. Matapos niyang piliin ang pinakamababang kalagayan, ang kaisipan ng Diyos, siya naman po ay inalis sa kalagayang yon at ibinalik sa pinakamataas na kalagayan. Kaya bakit sinabi ng Panginoon, ang nagmamataas ay aking ibababa at ang nagpapakumbaba ang siya kong itataas. Amen. The mind of God. God elevated Him greatly. Hallelujah. Kaya ang susi, manatili tayong mapagpakumbaba. Manatili tayong mapagpakumbaba. Bakit sinabi ng 1 Peter 5:6, humble themselves unto the mighty hands of God, and He may exalt you at due time. Ang itinataas ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba. Pero yung mga nagmamataas, sorry to say, darating ang panahon na kayo ay ibabagsak ng Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, the mind of God. God granted Him the name surpassing all others. Sabi ng verse 10, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod. Lahat ng dilay magsasabing, si Jesus ang Panginoon, Jesus is Lord.
name above all names. Ang pinakamataas na pangalan. Hindi ang pangalan ni Buddha. Hindi ang pangalan ni Braham. Hindi ang pangalan ni Muhammad. Hindi ang pangalan ni Confucius. Ang pinakamataas na pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Hallelujah. Napaka-powerful at napaka-makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Ang sabi nga, Einstein opened the door of science. Socrates opened the doors of philosophy. Bill Gates opened the door of Microsoft. But Jesus opened the door of heaven and shut the door of hell. Yun ang napaka-makapangyarihang pangalan. Being above all names. Kahit ang mga demonyo ay luluhod sa kanyang pangalan. Kaya kapag ginamit natin yung pangalan ng Panginoon, napaka-powerful noon. Napaka-powerful po nun. At ang nagbigay ng katiyakan ito, walang iba kundi ang God the Father. And the letter C, God acknowledged Jesus as Lord. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. God acknowledged Jesus as Lord. Isipin mo, mismo ang God the Father, inacknowledge niya si Jesus bilang Panginoon. Ang tanong, sino ka na tao na hindi mo kayang i-acknowledge, i-recognize na si Jesus bilang Panginoon? Mismo ang Ama, mismo ang Creator ng heaven and earth, He acknowledged that Jesus is Lord. Kaya sorry po dun sa mga tao na hindi nila kayang i-recognize, i-acknowledge si Jesus bilang Panginoon. Napakalinaw ng sinabi ng Bible in the book of John 14:6. Jesus said, I am the way. Jesus emphatically said, I am the way, the truth, and the life. No one's cometh to the Father except through me. Siya lang ang daan. Sabi ng 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kasi si Jesus lang ang great mediator. Siya po ay kayang i-represent ang God kasi Diyos siya at kaya niyang i-represent ang man sapagkat siya'y nagkatawang tao. Kaya siya ang great mediator. Mediator between God and man. Praise the Lord. Kaya God acknowledged Jesus Christ as Lord. At ang pangatlo, the mind of a Christian. After na i-lay down natin yung foundation, the mind of Christ, the mind of God, ano naman ang dapat maging kaisipan ng mga mananampalataya? Hindi po ako nag-create
kung ano ang dapat maging kaisipan ng mga Kristiyano, kundi hinango natin sa Biblia. Kasi ito ang ating pamantayan. Makikita natin yan sa verse 1. The mind of a Christian. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy. Himayin po natin, number 1, the challenge of Christ. The challenge of Christ. After na nilay down ko yung foundation, the mind of Christ, ito yung hamon sa atin ng Panginoon. Kaya mo ba na sa halip na piliin ang mataas na posisyon, kaya mo ba na piliin ang mababa? Kasi tayo, ang pinakakaisipan natin, laging naroon sa top. Yun ang ating normal na kaisipan. Sabi po ng isang magaling na motorcycle, si Rosie. Yan. Favorite ko po yun. Napakaraming mga paligsahan ng motor. Siya ang nanalo. Sabi niya, hindi madali ang nasa top. Hindi madali ang nasa number 1. Kasi kinakailangan i-maintain mo yon. At isang araw, darating ang panahon, kahit ayaw mo, maaalis ka doon. Hindi madali. Pero doon tayo nagkukumahog. Ang gusto natin, tayo ang siyang mailuklok. Pero hindi ganun kadali. You must willing to pay the price. Tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Iniwan niya. Nagpakumbaba siya. At saka siya itinaas. Ito yung challenge niya. Kaya bakit nagkakaroon ng bangayan? Kasi ang lahat gustong nasa top. Kaya nga may crab mentality. Sa halip na ibigay mo ang iyong balikat para tungtungan, hindi. Gagamitin mo ang iyong kamay para hatakin siya pababa. Sapagkat walang sino man na willing ibigay ang balikat para tungtungan, para ang isang tao ay tumaas. Willing po kayo doon? Kaya niyong ibigay ang inyong balikat para may mga taong gagawing tungtungan para sila makarating sa taas? Kaya niyo po yun? O mas kaya natin na hatakin sila para sama-sama tayong nasa baba at walang makarating sa itaas? The challenge of Christ. Amen po ba? Sino po ang willing ibigay ang balikat para tungtungan? Pangalawa po, the comfort of His love. Sabi doon, any comfort from love. Yung kaaliwan ng kanyang pag-ibig. Isipin mo, sabi ng Romans 5:8, God demonstrate His love while we were yet sinners. Christ died for us. Isipin mo, si Jesus ay namatay para sa iyo. Kaya bakit sinabi ng Romans chapter 8, who shall separate us from the love of God? Shall tribulation, shall nakedness, shall famine? Diba? Sinong makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?
Yung kahirapan ba? Yung kahubaran? Yung pag-uusig? Yung tabak? Sinagot din ang Romans chapter 8 from verse 35. Walang sino mang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Comfort of His love. Ang tanong, nararanasan pa ba natin yung kaaliwan ng kanyang pag-ibig? Na sa panahon ng pagsubok, yung pag-ibig ng Diyos lalong nananagana. Sa panahon ng persecution, sa panahon ng suffering, yung pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. O sa panahon ng suffering o persecution, naghahanap tayo ng comfort. Hindi sa love of God, kundi sa magagandang tourist spot sa mundong ito. Di ba may mga tao sa panahon ng suffering, anong ginagawa nila? Umaalis sila. Naghahanap ng magandang place. Sa halip na ang kaaliwan ng Diyos ay hanapin nila sa kanyang pag-ibig. The comfort of His love. And the third, yung tinatawag na the fellowship of the Spirit. Any participation in the Spirit. Kasi mahirap yung absolute truth kapag wala yung fellowship ng Holy Spirit. Hindi natin magagawang sumunod. Kasi sabi ng Book of Galatians, yung ating flesh at yung ating spirit ay magkaaway, naglalaban. Kahit naggusto mong sumunod, sinasabi ng flesh mo, wag. Kaya kapag walang fellowship sa spirit, hindi mananaig yung spirit. Mananaig yung flesh. Kaya ito dapat yung maging kaisipan ng isang mananampalataya, the fellowship of the Spirit. Kapag wala ang Holy Spirit, sorry to say, hindi natin kayang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga nang si Jesus ay namatay at umakyat sa langit, hindi niya tayo iniwan sa ganong kalagayan. Kundi ang sabi ng Bible, isinent niya ang ikatlong persona, ang Holy Spirit. Na tayo ay papatnubayan at gagabayan sa katotohanan. Bakit maraming mga Kristiyano ang naililigaw at nadadaya? Why? Dahil hindi sila nagkaroon ng fellowship of the Holy Spirit. Kung ikaw ay nasa Holy Spirit, hindi ka kailanman madadaya. Hindi ka kailanman madideceive. Why? Kasi siya po ang papatnubay sa atin sa lahat ng katotohanan. Kaya ito sana yung kaisipan ng isang Kristiyano, the mind of a Christian. And the last, ito po ang malaking hamon. Sharing our emotion with others, any affection and sympathy. Dapat ibahagi po natin yung ating nararamdaman sa ating kapwa. Dahil si Kristo, ibinahagi niya. Ibinigay niya nga ang buhay niya para sa napakaraming tao. Tayo po, kaya ba natin i-share yung ating emotion, yung ating transformation, yung ating new life sa iba? Na dati, katulad nila, konting problema, naroon tayo sa sulok at umiiyak. Pero nang makilala natin ang Panginoon,
Sa kabila ng problema, ang puso natin nakakadama ng kagalakan. Sapagkat alam natin yung pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya mo bang ibahagi yun sa mga taong sa panahon ng problema at hindi na nila kayang dalhin? Sila po ay nadidepress. At kapag hindi nila na-manage yung depression, sila ay nagkukumit ng suicide. Tingnan nyo ang isang napakahusay na komedyante. Kayang patawanin ang mundo. Sa buhay ni Robin Williams, isang araw ay nagpakamatay. Maraming tao kayang magpatawa, pero hindi kayang patawanin ang kanyang sarili. Kaya niyang magpatawa, pero hindi niya kayang kapatawanin ang kanyang sarili, lalo na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema. At tayo po, bilang mananampalataya, ito ang dapat natin i-share. Hindi po masama yung mga selfie sa Facebook. Di masamang ipakita yung masarap na pagkain na kakainin mo, yung lugar na napuntahan mo, yung bahay na nabili mo, yung kotse, yung sasakyan. Di po masama yun. Pero walang impact yun sa mga tao na makakakita. At ang kanilang masasabi pa, na hindi dapat sinasabi, sana all. Hindi yun ang dapat sabihin. Kundi kapag nagpakita ka sa Facebook, ang lalabas sa kanilang bibig, hindi sana all, kundi sasabihin nila, Amen. Bakit? Word of God yung sineshare mo. At yung mga taong nasa matinding kalagayan, naalala ko merong sa US, may magkukumit ng suicide. Bago niya kalabitin yung gatilyo, nabuksan niya yung TV. Timing na ang nagsasalita si Benny Hinn nung time na yon. At bago niya kinalabit ang gatilyo, narinig niya ang salita ng Diyos. At sa halip na wakasan niya ang kanyang buhay, umiyak siya sa Panginoon. Isipin natin na napakaraming tao sa kabila ng yaman, sa kabila ng karangyaan, wala silang tunay na kasiyahan. Sabi nga, money can buy food but not appetite. Money can buy bed but not sleep. Money can buy a house but not a home. Money can buy medicine but not health. Money can buy everything in this world but not peace of mind. But not joy that unspeakable. But not salvation. At ang makapagbibigay nun, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Ibinibigay nga na walang bayad. Come unto me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Siya pa ang nag-aanyaya. Hindi ikaw ang magkukumahog. Siya ang nag-aanyaya. Ito ang dapat maging kaisipan ng mga Kristiyano. The mind of Christ, the mind of God, and the mind of a Christian. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh, hallelujah.
Praise God. Bago po tayo umawit ng isang pagsambang awit, maaari po bang malaman kung sino po yung mga first time na nakadalo sa gawain? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Huwag po kayong mahiya. Sige po. Yung mga first time na nakadalo. Amen. Thank you po sa mga kamay na yan. Praise God. Maaari po ba kayong hilingan lang, mga sir, ma'am? Pwede po ba kayong lumapit dito sa may harapan lang? Doon lang sa mga first-timer. Tayo lang po ay mag-pray. Wala po tayong ibang gagawin. Hindi po namin kayo pakakantahin. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Thank you po, ma'am. Yes. Thank you po sa mga first-timer. Praise God. Hallelujah. Thank you po. Praise the Lord. Isa pong kagalakan na kayo'y maging kabahagi po sa panambahan ng Panginoon. At hindi po aksidente na kayo po ay narito. Meron pong dakilang plano at layunin ng Panginoon. Sabi nga ng Mark 8:36, what shall a profit a man if he shall gain the whole world and suffer his soul to hell forever? Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. Kailangan po natin ang Panginoon. Kaya bakit sinabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kailangan po natin ang Panginoon. Kinakailangan natin i-recognize, i-acknowledge ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umukulang saglit at sumunod lang po kayo sa isang maikling panalangin na aking babanggitin. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako sa iyong banal na dugo. At simula sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ng totohanan ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa matagumpay na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ma'am, sir, makakabalik na po kayo sa inyong mga upuan. Thank you po. Mawit po tayo ng isang pagsambang awit. Thank you, Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko. Yes, Lord. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y nangamba, Hallelujah. basta't ikaw ang kasama. Amen. Siya nga po, Diyos. Ikaw lang ang sasambahin. Oh, God. Aligiwan ay Jesus. Yes, Lord God. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Thank you, Lord. Kahit kailan, Amen. di ka nagkulang. Yes. Biyaya mo sa akin, laging daan. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo Hallelujah. sa akin walang hanggan. Yes, God. Inibig mo ako noon pa Minsan pa. Thank you, Lord. Ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Oh, glory to Kahit God. ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your loving kindness. Kahit kailan,
biyaya mo sa ating laring daan. Pag-ibig mo sa ating walang hanggan. Ibig mo ko noon sa liman, kahit kailan. Hallelujah! Yes, Lord. Biyaya mo sa ating laging daan. Pag-ibig mo sa ating walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon Oh, hallelujah. Praise God. The Holy Spirit is ministering to you right now. The Holy Spirit is touching you. Oh, God. Yes, Lord, embrace your people with your love this morning. Oh, God. Release the anointing of healing right now. The anointing of miracle. The anointing of deliverance, Lord, right now. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Patuloy mong palakasin ang mga nangihina, Panginoon. Patuloy mong ibangon ang mga nanglulupaypay. Patuloy mong mga aliwin ang nakakadama ng kalungkutan. Patuloy mong baguhin ang aming mga kaisipan hanggang sa maabot namin ang kaisipan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang Diyos na tapat. Thy word is settled in heaven forever and ever. Thy word shall not return unto the void, but you will hasten your word to perform it. At ikaw ang nagsabi na sino mang umuuna sa iyong kaharian, maging sa iyong katuwiran, anuman ang kanyang pangangailangan, ikaw ang Diyos na siyang kakatagpo. Patuloy mong katagpuin ang bawat pangangailangan ng bawat lalaki, babae, matanda at batang narito. Tanging ikaw lamang ang makagagawa nito. Maraming salamat. At karapat-dapat lang ibalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty and conquering name, this we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating